Ano ba ang iniisip natin na tingin sa atin ng Diyos? Pagka tinanong mo ang individual, personal, may kanya-kanya tayong pananaw kung anong tingin sa atin ng Diyos. Diba? Kung ikaw ay merong ginawang mali, minsan, iniisip mo, galit sa akin ng Diyos. Diba? Pagka meron ka namang magandang ginawa o pinagpapala ka, meron kang blessing sa Panginoon at nagkasabay pa meron kang ginawang mabuti, ang nasa isip natin, mahal na mahal ako ng Diyos dahil pinagpapala ako. Pagka merong tayong sakit at meron tayong ginawang masama, ang iisip natin, galit sa akin ang Diyos. Diba? O, iniisip natin na ang Diyos hindi tayo iniisip. Walang pakialam sa atin ang Diyos. Pero, alam nating lahat, lalo na yung mga nag-aaral na mahal tayo ng Diyos. Paulit-ulit ng may mensahe yan diba? Na mahal tayo ng Diyos. Minsan, ang kapwa natin, pag may nakita siyang kapwa niya, nasasabihin na merong maling ginagawa, at nag-uusga agad tayo. Hindi siya mahal ng Diyos, galit sa kanya ang Diyos. Pagka merong mangyaring aksidente sa kanya sa kuna, minsan, nag-uusga agad tayo na galit sa kanya ang Diyos. Pag nakita naman natin na ating kapwa na pinagpapala at mabait, gumagawa ng mabuti, mahal na mahal siya ng Diyos. Di ba? Ganon din, ang ating lipunan, yun yung katuruan na kahit sa sanlibutan kahit na ibang reliyon, laging ganun magpakabait ka para mahalin ka ng Diyos. Sa mga bata, minsan tinuturo pa yan. Gumawa ka ng mabuti para matuwa sa iyo ang Diyos, mahalin ka ng Diyos. Pero actually, ang Diyos, hindi nagbabago. Hindi siya nagbabago ng pananaw sa atin. Mabuti mat tayo masama, may maganda mang nangyayari sa buhay natin o pangit ang nangyayari sa buhay natin, ang Diyos hindi nagbabago. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya lang, dahil ang perspective natin, mas pinaniniwalaan natin kaysa sa salita ng Diyos. Mapapansin mo? Kahit na sinabi ko na mahal na mahal ka na, bakit nangyayari ito sa akin? Ngayon may mga tanong na gano'n bakit? Ibig mong sabihin, brother, pati yung mga masasamang tao dyan, mahal ng Diyos? Diba? Meron tayong pangunawa na paniniwala na mahirap nang burahin dahil itinuro na sa atin simula nung mali tayong bata na ang mabait, yun ang mahal ng Diyos. Yung masama, hindi mahal ng Diyos. Diba? Yun yung naituturo ng mga napakaraming relihiyon na ganun lagi. Pag gumawa ka ng mabuti, mahal ka ng Diyos. Pag gumawa ka ng masama, napupuot sa iyo ang Diyos. Hindi ka mahal ng Diyos. Pero hindi wala sa Biblia yun. Dahil, bakit? Meron bang tatay na magbibigay ng masama sa kanyang anak? Sabi ng Panginoon, bibigyan mo ba ng bato ang nanghihinging anak ng tinapay? Kayo ang masasama, binibigyan nyo ng pagkain yung anak nyo. Ano pat ang Diyos? Diba? Merong word na ganun di ba? O, bibigyan mo ba ng ahas ang nagbibihingi ng isda? Dahil ang katuruan ng ating Panginoong Hesus,
ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa buo. Di ba? Sa lahat ng tao. Ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Mabutit masama ka, mahal ka ng Diyos. Pinauulan niya sa mabutit masama. Diba? Dinebless niya, mabutit masama. Binigyan niya ng hininga ang mabutit masama. Diba? Kasi kung lahat ng mabuti lang ang mahal ng Diyos, lahat ng masama patay na ngayon. O, diba? Ibig sabihin, mahal ng Diyos, mabutit masama. Ang katunayan nun ay sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating Panginoong Hesus, mapapansin nyo, nung nandito siya sa lupa, yung mga tax collector, mga publikano, na-attract sa kanya. Ay mga kasalanan yun eh. Si Jesus, banal. Yung mga tax collector, mga publikano, mga kasalanan, mga prostitute, malapit sa kanya. Nakikinig sa kanya. Bakit? Pinapakita niya yung pagmamahal niya sa mga tax collector, tsaka mga publikano at mga prostitute. Ang naiinis sa kanya yan, yung mga Pariseo, nantingin nila sa sarili nila, banal na sila. Diba? Ayaw nilang makinig kay Jesus. Bakit? Hirap ng tinuturo mo eh. Masyadong masakit. Diba? Kaya, yung mga makasalanan, yun nakikinig. Yung hindi makasalanan, hindi nakikinig yan. Kahit anong gawin dyan, hindi makikinig yan. Bakit? Banal na sila eh. Hindi na sila pwedeng magkamali. Ba? Kaya ang Panginoon nagbigay ng parabola sa Lucas 15. Buong chapter yon. Nagbigay ang Panginoon ng parabola na unang-una, kung ang iyong tupa ay nawala at 99 ang natira, hahanapin mo ba yung nawawala? Ang audience nun, mga Pharisees tsaka mga tax collectors, magkakasama lahat. Lahat silang sagot, siyempre hahanapin mo. Agree sila ron. Pag nawala ang tupa mo na isa, gagawin mo lahat, iiwan mo yung 99, hahanapin mo yung isa. Dahil mahalaga yung tupa eh, nung nawala. Alaga yun eh. Pangalawang parable naman ng Panginoon. Kung ang isang pilak mo ay nawala at 99 ang natira, kulang ng isa para mag-100, hahanapin mo ba? Hinanap nung babae yung nawawalang pilak niya. Hinalugog niya buong bahay para hanapin lang. Agree rin. Tax collector, tsaka Pharisees. Dapat lang mahalaga yung pera yun eh. Diba? Pera yun, mahalaga yun eh. Pangatlong parable ng Panginoon. Actually, ang meaning ng parable, isang gawang kwento na mayroong kabuluhan. Diba? Kapansin mo, gawa-gawa lang na kwento ng Panginoon ni Jesus yun para magbigay ng isang mahalagang mensahe. Diba? Para magbigay ng mahalagang mensahe. Ang kwento doon sa pangatlo ay ganito. Merong isang ama na merong 2 anak. Yung 2 anak, yung isa, ganito ang sinabi, Tatay, kukunin ko na yung mana ko kahit buhay ka pa. Kasi mukhang matagal ka pang mamatay. Eh ako tumatanda na. Hatiin na lang natin yung ipamahagi mo na. Diba? Para bang sinasabi mo dong sa tatay mo na mamatay ka na sana.
Di ba? Masama yon. Para sa mga Pariseo, masama yung aong yung. Akin na yung mana ko. Kasi mukhang matagal ka pang mamamatay. Kukunin kasi ako matanda na. Para pakinabangan ko, bago man ako tumanda pa, mapakinabangan ko. Hatiin mo na. Kaya kahit masama yung hinihingi nung anak, para sa mga tax collector, masama yung hinihingi nung anak na yun, di ba? Lalong-lalo na sa Pharisees. Karumal-dumal tong taong to. Di ba? Maging yung masama, hindi agree doon sa hinihingi nung anak eh. Di ba? Pero, dahil mahal na mahal ng ama yung anak, ibinigay. Ang ginawa naman ng anak, kinuha yung yaman niya at pumunta sa susunod na bayan, nagpakasasa, isinugal o anuman ginawa niya, wala namang nabanggit doon. Pero ibig sabihin na ubos. Salbisyo. Ngayon, dahil sa naubos yung pera niya, nagkaroon ng kalamidad. Wala na siyang makakain. Nagtrabaho siya bilang tagapag-alaga ng baboy. Pinakamababang uri ng trabaho yun. Nakikipag-agawan siya ng pagkain doon sa baboy. Diba? Sabi niya, isip-isip niya, buti pa sa aking ama. Ang mga katulong, kumakain ng tama. Dito, kawawa naman ako. Babalik na lang ako sa tatay ko. Nalaman niya yung mali niya eh. Nag-rehearse siya. Kung mapapansin mo ron sa Luke 15, nag-rehearse siya. Ganito ang sasabihin ko sa ama. Ama, ako'y nagkasala sa Diyos at sa inyo. Tanggapin mo na lang ako bilang alipin, hindi na bilang anak. At least, yun, di ba? At mahaba yung rehearsal niya yun. Mahaba yun eh. Ngayon, bumalik siya. Pagbalik niya doon, malayo pa lang siya, nandiyan niya yung tatay niya. Tuwang-tuwa, sinalubong siya agad, tumakbo at niyakap. Hindi pa siya nagsasalita. Anak, buti bumalik ka. Oh, wala kang tsinelas. Hindi bagay sa iyo, anak kita eh. Tinawag yung katulong. Bigyan mo ng tsinelas to dahil ang anak, lagi nakatsinelas yan. Yung servant, nakapaayan. Diba? Kaya, pinagsuot ng tsinelas. Oh, wala ka ng singsing ah. Mukhang naisanla mo na. Ito, singsing ko. Suot mo. Anak kita eh. Tagapagmana kita. Kahit na kinuha na yung mana niya, no? Isinuot sa kanya yung singsing. Oh, pangit yung damit mo. Basahan. Kuha mo yan magandang damit. Sabi nung anak, Ama, may sasabihin pa ako. Yung rehearse niya eh, nakalimutan na hindi pa niya nasasabi. Hingi siya ng tawad. Patawarin mo po ako. Eh, hindi. Anak kita. Pagpapatay kita. Kunin mo yung pinakamatabang Goya dyan. Paparty tayo dahil yung anak kong namatay, muling nabuhay. Ngayon, habang sila nagpaparty, nandun naman yung kapatid. Anong kaguluhan yun doon sa bahay natin? Ay, yung kapatid po nyo. Bumalik. Sino yun? Yung nag-ubos ng kayamanan ng tatay, na gusto na niya mamatay yung tatay namin, na gusto ng, di ba? Ang kapal naman ang mukha niya, bumalik pa siya rito. Di ba? Yun ang nasa isip. Hindi siya pumunta. Dito lang ako sa labas. Ngayon, nung nabalitaan yung tatay, anong ginawa ng tatay? Sinalubong. Pinuntahan. Anak, yung kapatid mo bumalik. Ba't tinanggap mo pa? Ilang beses na parehab yan, hindi ganun pa rin. Nagnakaw pa nga yan, ganyan-ganyan, di ba? Lahat na ng walang kwentang anak yan, ba't mo tinatanggap ka? Ay, sabi nung tatay, anak,
Kapatid mo yan. Dati na yung patay na muling nabuhay. Mapapansin nyo, yung kwento, ang pagmamahal ng Diyos sa masama't sa mabuti, parehas. Hindi dahil sa ginagawa mo. Diba? Nagbabago tayo dahil sa ginagawa ng Diyos sa atin. Diba? Ang tao, baliktad. Nagkasala na yan, oh. Huwag na natin tanggapin yan. Palang ulit na yan, oh. Huwag na. Ano na naman gagawin yan? Kung ano na naman gawin yan dito. Pero, diba? Kami lang may karapatang maging anak ng Diyos. Yung mga yan, hindi. Masasamang tao yan eh. Mapapansin mo? Yung mga Pariseo, yun ang tingin nila. Hindi lang yung Pariseo, pati yung mga makasalanang publikano, tsaka matatuleto. Ang tingin nila, sila lang yung anak ng Diyos. Yung tingin naman ng isa, sila lang din ang anak ng Diyos. Pero sa Diyos, lahat kayo anak ng Diyos. Pasensyoso ang Diyos sa lahat ng anak niya. Di ba, no? Ang tao talaga, pag tumingin ka sa tao, matitisod ka. Bakit? Ang layo-layo ng pag-ibig natin sa pag-ibig ng Diyos. Di ba? Tayo namimili tayo ng tao. Di ba? Pero ang Diyos hindi namimili ng tao. Hindi namimili ng anak. Kaya sinabi niya, pag nawala yung tupa mo, hahanapin mo ba? Lahat sasabi, oo. Pag nawala yung pilak mo, yung pera mo, hahanapin mo ba? Oo. Di ba? Pag nawala yung kapatid mo, hahanapin mo ba? Hindi. Salbahe. Kala ko ano eh. Di ba? Oh, di ba? Di ba? Di tayo nakikinig sa Panginoon. Ganun, di ba? Pagdating doon, kaya hinuli niya yun eh. Dahil ang dapat isagot natin. Oh, di ba? Pasensyoso ang Diyos. Di ba? Kung hindi pasensyoso ang Diyos, sa ilang beses ka na nakasala, buhay ka pa. Ngayon. Oh, di ba? Ang tao hindi pasensyoso, pero ang Diyos pasensyoso.